Mula sa tahimik at sariwang bukid ng Bukidnon, napilitang lumawas ng Maynila si Lara upang magtrabaho bilang kasambahay sa marangyang mansyon ng pamilya Santillan. Ang kanyang layunin ay simple, ang kumita ng pera sa pagpapagamot ng kanyang ama at sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Ngunit sa pagtapak pa lang niya sa dambuhalang tahanan sa Forbes Park, ramdam na ni Lara na may kakaibang misteryo itong kinukubli. Mga pasilyong tila palaging may nakamasid, nakabibiging katahimikan at ang balita tungkol sa nakaraang katulong na si Elena na bigla na lang nawala nang walang paalam. Ngunit ang pinakamalaking hamon at panganib sa kanyang bagong buhay ay walang iba kundi si Zacarias, Zac Santillan. Si Zac ang bunso sa magkakapatid na Santillan, gwapo, milyonaryo, malamig at may taglay na mapanganib na aura. Siya ay isang lalaking sanay na makuha lahat ng kanyang nagugustuhan sa isang kumpas lamang ng kamay at sa oras na to, si Lara ang gusto niya. Sa bawat mapang-akit ng ngiti at paglapit ni Zac na babalot ng kaba at kilabot ang puso ni Lara, ngunit si Lara hindi isang tipikal na probinsyanang madaling paiyakin. Taglay niya ang isang bidang palaban na may matinding paninindigan at hindi papayag api-apihin lang ng kahit sino, maging ng mangsungit na bilyonaryo o ng kontrabidang malandi na si Brenda. Ang mayamang babaeng pilit na sinusuksok ang sarili kay Zac at gagawin ang lahat upang sirain si Lara. Sa pag-unlad ng kwento, matutuklasan ni Lara ang madilim na katotohanan sa nakaraan ni Zac, ang pagtataksil at ang tangkang pagpatay ng dating katulong na si Elena na siyang dahilan kung ba't naging bato at sarado ang puso ng bilyonaryo. Ang tapang at katapatan ni Lara ang unti-unting magpapatunaw sa yelo sa puso ni Zac hanggang mapatunayan ng lalaki ang kanyang tapat na pagmamahal sa pamamagitan ng pagbaba sa Bukidnon upang harapin ang mahigpit na pagsubok ng mga magulang ni Lara sa gitna ng bukid. Matapos sa mga mararahas na pagtatangka at selos ni Brenda na nagtapos sa kanyang pagkakakulong, pagkakaisahan ni Lara at Zac ang kanilang dalawang magkaibang mundo. Isang kwento ng pag-ibig na nagpapatunay na sa mundo ng mga Santillan, kapag may nagustuhan si Zac, hindi na to pakakawalan, lalo na kung ang babaeng to ay isang probinsyana na handang lumaban para sa kanyang pag-ibig at dangal. Isang mapagpalang araw sa ating lahat ng mga tapat at masusugid na taga-subaybay dito sa Ayesha TV. Ako po ang inyong lingkod, si Miss Sandra, na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong magpapatibok ng inyong mga puso, magpapaiyak at magpapakita ng tunay na tapang. Akala ng marami ang mga probinsyana madaling takutin, madaling paikutin at madaling api-apihin. Ngunit sa bagong kwentong ating sasalubungin ngayon, isang babae mula sa Bukidnon ang magpapatunay na hindi lahat ng mahihirap ay marunong sumuko. Ano ang gagawin mo kung ang bansong pinasukan mo para magtrabaho ay nababalot ng mga madidilim na lihim? At paano kung ang lalaking nagmamay-ari ng bahay na ito ay si Zacarias Santillan, isang bilyonaryo na gwapo, malamig at mapanganib, na kapag may nagustuhan hindi na pakakawalan? Mula sa panulat ng ating mahusay na story creator, walang iba kundi si Boss Rainiel. Ihanda ang inyong mga sarili sa isang kwento ng pag-ibig, paghihigante at paninindigan. Kaya naman wag nang kumurap, i-ready na ang inyong mga sarili dahil magsisimula na ang Sa Mundo ng mga Santillan. Kapag si Zac ang nagmahal. Ang hangin sa Bukidnon ay amoy basang lupa at sariwang pinya, mga amoy na kinagisnan ni Lara at alam niyang namimiss niya ng husto. Hawak ang isang kupasing backpack na naglalaman ng ilang piraso ng damit, hinarap niya ang kanyang mga magulang sa kanyang maliit na dampa. Lara, anak, mag-iingat ka ron sa Maynila, umiiyak na bini ng kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Malaking lungsod yun. Maraming mapanlinlang at mapang-aping tao doon. Huwag kayo mag-alala, tay. Nay, matatag na sagot ni Lara bagaman may kaunting kaba sa kanyang dibdib. Para sa pagpapagamot ni tatay at sa pag-aaral ng mga kapatid ko, kakayanin ko. Hindi ako papayag na api-apihin lang ako ron ng kahit sino, no? Lalaban ako. Si Lara ay hindi tipikal na probinsyana na madaling paiyakin o takutin. Lumaki siya sa hirap, nagbubungkal ng lupa sa ilalim ng matirik na araw at natutong tumayo sa sariling mga paa kapag may nang aagrabyado sa kanilang pamilya. Taglay niya ang ganda ng kalikasan, kayamangging kaligatan,
Bilugang mga mata na puno ng determinasyon at mahabang buhok, ngunit sa likod ng maamong mukha, isang babaeng may matinding paninindigan at palaban na itim na budhi para sa hustisya. Matapos mahabang biyahe sa barko at bus, narating niya ang kanyang destinasyon, ang mansyon ng mga Santillan sa isang eksklusibong subdivision sa Maynila. Pagkababa pa lang niya ng tricycle, natulala si Lara. Ang mansyon ay tila isang kastilyo na napapaligiran ng matataas na pader at madadilim na bakal na gate. Ngunit sa halip na mamangha, isang kakaibang kilabot ang dumaloy sa kanyang binti patungo sa kanyang puso. Masyadong tumahimik ang paligid. Masyadong tahimik para sa isang bahay na may nakatira. Ang mga nagtataasang puno ng akasya sa bakuran ay tila nagbubulungan ng mga babala. Pinatuloy siya ng mayordomang si Aling Marta, isang matandang babae na may seryosong mukha at bihirang ngumiti. Habang naglalakad sila sa loob, napansin ni Lara ang malalawak at madidilim na pasilyo na tila may sariling mga lihim. Pakiramdam niya may mga matang nakatago sa dilim na palaging nakamasid sa bawat hakbang niya. "Dito ang kwarto mo, Lara," wika ni Aling Marta, sabay turo sa isang maliit na silid sa likod ng kusina. "Ang trabaho mo, panatilihing malinis ang ikalawang palapag at tandaan mo, ang pinakamahalagang utos sa bahay na ito, huwag kang mag-uusisa." "Ano pong ibig ninyong sabihin?" tanong ni Lara, diretsyong nakatitig sa mga mata ng mayordoma. Tumingin si Aling Marta sa kaliwa at kanan bago bumulong ng may kabatiran. "Ang katulong na nauna sa'yo, si Elena, bigla na lang siyang nag-impakit na wala nang walang paalam. 3 linggo na nakakalipas bago ka dumating. Huwag mo nang alamin kung bakit. Gawin mo lang ang trabaho mo kung ayaw mong mapahamak." Naiwang nag-iisa si Lara sa kwarto. May kung anong misteryo at panganib ang bumabalot sa mansong ito, ngunit tinawakan niya ang krus sa leeg at nagkunot ang noo. "Nandito ako para magtrabaho at tulungan ng pamilya ko, hindi para matakot," sa isip niya. Kung may tinatago man ang mansong ito, sisiguraduhin lang nila na hindi ako maapektuhan dahil hindi ako basta-basta magpapaapi. Maagang nagising si Lara kinaumagahan upang simulan ang kanyang mga tungkulin. Bitbit ang timba, basahan at lampaso, tinungo niya ang ikalawang palapag ng mansyon. Kung mukhang seryosong bahay sa gabi, mas lalo tong nagmukhang seryoso sa umaga. Ang mga pader gawa sa mamahaling kahoy at nakasabit doon ng mga antigong painting ng mga ninuno ng pamilya Santillan. Habang nagpupunas ng mga bebles, hindi mawala sa isip ni Lara ang babala ni Aling Marta kagabi tungkol kay Elena. Ang katulong na bigla na lang nawala. Biglang nawala nang walang paalam? Imposible. Kahit gaano kaatrasadong isang tao, magpapasabi yun o kukuha ng sweldo, bulong ni Lara sa sarili habang mariing pinupunasan ng isang florera. May kung anong mabigat na nangyari dito. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo, patungo sa dulo ng kanang pakpak ng mansyon, napapansin niyang isang pinto na may kakaiba. Sa lahat, kulay itim ito at may nakaukit na disenyo na isang agila. Subalit ang mas nakapukaw ng kanyang pansin ay ang bahagyang awang nito. Dala ng kuryosidad, lumapit si Lara. Sumilip siya sa maliit na awang at nakitang isang malawak na silid na puno ng mga libro, isang malaking mesa at mga silya na gawa sa mamahaling katad. Ngunit bago pa man siya makakita ng iba pang detalye, biglang may humawak sa kanyang balikat mula sa likod. Isang malamig at mabigat na hawak. Dahil sa kanyang reflexes mula sa pagtatrabaho sa bukid at likas na pagiging palaban, hindi sumisigaw si Lara sa takot. Sa halip, mabilis niyang binaligtad ang kanyang hawak sa hawakan ng lampaso at tinarap ang tao sa kanyang likuran. Nakatutok ang dulo nito sa leeg ng estranghero. "Sino ka?" matapang na hamon ni Lara. Bagaman mabilis ang tibok ng kanyang puso. Napatitig si Lara sa lalaking nasa harap niya. Siya ay matangkad, may matipunong pangangatawan at nagtataglay ng mukhang tila ipininta ng isang tanyag na artista. Matangos ang ilong, makakapal ang kilay at may mapupulang labi. Ngunit ang pinakamapanganib sa kanya ay ang kanyang mga mata. Kulay tsokolate ang mga ito, ngunit kasing damig ng yelo at kasing talas ng patalim kapag tumititig. Suot nito ang isang itim na polo na bahagyang nakabukas ang unang 2 botones. Nagpapakita ng matikas itong dibdib.
Bahagyang binaba ng lalaki ang tingin sa hawakan ng paso na nasa tapat ng kanyang leeg bago muling tumingin kay Lara. Walang bakas ng takot sa mukha nito. Sa halip, isang mapanganib at mapang-uyom ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Matalas ka para sa isang bagong katulong. Baritono at mababa ang boses nito na nagdulot ng kakaibang kilabot sa kaalaman ni Lara. Ibaba mo yan bago ko baliin ang mga kamay mo. Sino muna kayo para manggulat sa likod? At bakit ko ibababa to kung di ko alam kung magnanakaw ka? Pabalang na sagot ni Lara. Hindi nagpapakita ng kahinaan kahit nararamdaman niya matinding aura ng kapangyarihan mula sa lalaki. Magnanakaw sa sarili kong bahay? Tinaas ng lalaki ang kanyang kamay at marahang itinulak ang lampaso palayo sa kanyang leeg. Ako si Zacarias Santillan. Ako ang nagpapasweldo sa inyo, probinsyana. Napatigil si Lara. Si Zacarias Santillan, ang bunso sa magkapatid na Santillan, ang lalaking sinasabi sa mga chismis ng mga kapitbahay sa probinsya na siyang nagpapatakbo ng mga malalaking negosyo ng pamilya sa Maynila. Guwapo, mayaman, ngunit malamig at mapanganib. Isang lalaking nakukuha lahat ng gusto sa isang kumpas lamang ng kamay. Paumanhin, Senyorito Zack, wika ni Lara, ngunit tuwid pa rin ang kanyang tayo at walang bakas ng paghingi ng tawad sa kanyang tono. Ginagawa ko lang ang trabaho ko at kasama sa trabaho ko ang siguraduhing walang ibang taong umaaligid sa mga pasilyo. Humakbang pa uto si Zack papalapit sa kanya. Mas lalong naramdaman ni Lara ang tangkad nito at ang amoy ng mamahaling pabango na may halong amoy ng tabako at whiskey. Napilitang tumingala si Lara upang salubungin ang titing nito. Ang trabaho mo ay malinis, hindi ang mag-usisa sa silid ko. Bulong ni Zack, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Lara. Ang kanyang mga mata bumaba sa mga labi ni Lara bago muling tumingin sa mga mata nito. Masyadong matapang ang dila mo. Hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit naman ako matatakot sa inyo, senyorito? Sagot ni Lara, diretsong tingin. Tao rin kayo katulad ko. May dalawang mata, isang ilong, at kumakain din ng kanin. Kung mayaman kayo, hindi ibig sabihin nun dapat ko nang isuko ang dila ko. Sandaling natigilan si Zack. Tila hindi sanay na may isang babaeng humaharap sa kanya nang walang takot at hindi nagpapakita ng pagnanais na akitin siya. Isang kakaibang kistap ng pagnanasa at interes ang dumaan sa mga mata ng lalaki. Interesante, sabi ni Zack habang nilalagay ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Tingnan natin kung hanggang kailan mo mapapanatili ang tapang na yan, Lara. Dahil sa mansong ito, ang mga ibong maingay madaling napipitpitan ng pakpak. Tumalikod si Zack at pumasok sa kanyang silid, sabay bagsak ng pinto ng malakas. Naiwang nakatayo si Lara sa pasilyo, dahan-dahang nagpapakawala ng malalim na hininga. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding enerhiya dala ng lalaking yon. Batid niya sa kanyang sarili na si Zacarias Santillan ay isang apoy, at kapag hindi siya nag-ingat maaari siyang matupok nito. Ngunit si Lara hindi basta-basta susuko. Di nagtagal na patunayan ni Lara na ang mansyon ng mga Santillan hindi lang tirahan ng isang malamig na senyorito, isa rin tong pugad ng mga mapang-ape katulad ni Brenda. Si Brenda Lopez ay ang babaeng pilit na pinagkakasundo ng pamilya kay Zack. Anak to ng isang makapangyarihang politiko sa Maynila. Maganda to, maputi at sunod sa moda ang kasuotan. Ngunit taglay nito ang ugaling mapangmata at kilalang malandi pagdating sa mga lalaking mayaman at may kapangyarihan. Hey, you! Hampas lupang katulong? Sigaw ni Brenda pagkapasok pa lang nito sa mansyon ng isang hapon. Walang pasabi nitong binato kay Lara ang kanyang mamahaling trench coat. Dalhin mo yan sa taas sa guest room at ipagtimpla mo ko ng iced coffee. Make sure it's non-fat milk. Kung alam mo kung ano yun, ha? Nakanda na sanang sumagot si Lara at ibato pabalik ang coat, ngunit mabilis siyang hinawakan sa braso ni Aling Martha. Umiling ang matanda. Pakiusap na wag nang gumawa ng gulo. Huminga na malalim si Lara upang palamigin ang kanyang ulo. Hayaan mo na muna, Lara. Trabaho lang sa itsurang mukha niya. Nang ihatid ni Lara ang kape sa malawak na sala, nakita niya na nakaupo na roon si Zack. Habang ang boses nito ay parang pusa na naglalambing.
Oh, Zach, babe, I missed you so much. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Kailan ba natin itutuloy yung pag-uusap tungkol sa engagement party natin? Ani Brenda, pilit ibinababa ang neckline ng kanyang pulang damit upang umakit. Si Zach naman na natiling tawid ang upo. Walang bakas ang emosyon at nakatitig lang sa kanyang baso ng whiskey. Hindi ko matandaan na pumayag ako sa kasalang yan, Brenda. Negosyo lang ang meron ng mga magulang natin, wala ako. Eksaktong paglapit ni Lara para ilapag ang kape sa center table, nakita ni Brenda ang pagkakataon upang magpasikat at bang-api. Sinadya ni Brenda ang iunat ang kanyang binti upang harangan ng daan. Dahil mabilis ang reflexes ni Lara mula sa pagtatrabaho sa bukid, agad niyang nabalanse ang kanyang katawan. Ngunit dahil sa biglaang preno, may kaunting patak ng kape ang tumalsik sa mamahaling sapatos ni Brenda. Oh my God! You stupid, clumsy probinsyana! Tili ni Brenda na agad tumayo at akmang sasampalin si Lara ng buong lakas. Tingnan mo ang ginawa mo sa Chanel shoes ko. Mas mahal pa to sa buhay ng buong pamilya mo. Ngunit nagkamali si Brenda ng binangga. Bago pa man dumapo ang palad nito sa mukha ni Lara, mabilis at mahigpit na sinalo ni Lara ang kamay ni Brenda sa ere. Kulang na lang marinig ang lagutok ng mga buto sa higpit ng hawak ng dalaga mula sa bukidnon. Unang-una, senyorita, natisod ako dahil narang mo ang paa mo. Matigas, malamig, malinaw ang boses ni Lara habang unti-unting pinipilit ang pulso ng mapang-aping bisita. Pangalawa, aksidente ang nangyari at handa akong punasan ng sapatos mo pero wag na wag mo kung susubukang saktan. Walang sino man kahit gaano kayaman ang may-ari ng mukha ko para sampalin lang. Bitawan mo ako, rats. Zach, tingnan mo nga yung katulong mo, sinasaktan ako. Sigaw ni Brenda, namumula sa galit, sakit at hiya. Lara, bitawan mo siya, utos ni Zach. Ang boses ito ay kalmado ngunit may kakaibang bigat. Binitawan ni Lara ang kamay ni Brenda at tumayo ng tuwid. Sinulubong ang tiyan ni Zach. Inaasahan niyang ito na ang huling araw niya sa mansyon at mapapalaya siya. Ngunit nang tumingin siya kay Zach, nakita niyang isang kakaibang kislap sa mga mata ng senyorito. Isang halo ng pagkamangha, kasiyahan at matinding pagnanasa sa kanyang katapangan. Tumingin si Zach kay Brenda at pagkatapos ay sa sapatos nito. Magpalit ka ng sapatos, Brenda, at umalis ka na sa bahay ko. Nawalan na ako ng gana sa ingay mo. What? Zach, kinakampihan mo ang basahang yan? Di makapaniwalang sigaw ni Brenda habang turo-turo si Lara. Umalis ka. Bago ko tawagan ng mga security para kalad ka rin ka palabas ng Forbes Park, banta ni Zach na may kasamang nakakapanghilakbot na lamig. Walang nagawa si Brenda kung di magmaktol, kunin ang kanyang coat at magmarcha palabas. Ngunit bago to tuluyang maglabas, nag-iwan to ng isang nakamamatay na tingin kay Lara. Isang tingin na nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Mula ng gabing mapalaya si Brenda, tuluyan ang nagbagong ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Kung nung una palihim lang na sumusubaybay ang mga mata ni Zach, ngayon hayagan ang kanyang paglapit. Sa bawat sulok na lingunin ni Lara, sa malawak na kusina, sa madilim na aklatan o sa mga pasilyong tila may sariling buhay, laging naroon ang anino ng senyorito. Isang gabi habang naglalampaso si Lara sa aklatan, naramdaman niya ang marahang pagbago ng presensya sa hangin. Di na siya nagulat nang marinig ang pamilyar at mababigat na hakbang. Senyorito Zach, maaari po ba kayong lumayo ng kaunti? Katatapos ko lang pong punasan ng sahig sa tapat ninyo, pakiusap ni Lara. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid, hawak ang lampaso na tila isang sibat na handang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa halip na sumunod, humakbang paabante si Zach. Ang bawat hakbang nito tila isang babala. Napaatras si Lara hanggang sa naramdaman niya ang malamig at matigas na kahoy na dambuhalang estante ng mga libro sa kanyang likuran. Kinulong siya ni Zach gamit ang dalawang braso nito, nakatukod sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. Ang init ng katawan ng lalaki at ang matinding presensya nito nagdulot ng kilabot sa katawan ni Lara. Ang mamahaling pabango nito na may halong amoy ng tabako ay pumasok sa kanyang pandama. Bakit ka umiiwas, Lara? Bulong ni Zach. Ang kanyang boses ay parabang haplos ng pelus ngunit may talas ng patilim. Ang kanyang mga matay nakatitig ng mariin sa mapupulang labi ng dalaga. Hindi ako umiiwas, senyorito, matatag na sagot ni Lara.
Kahit ang totoo ay parang gustong lumabas ng puso niya sa kanyang dibdib sa sobrang kaba. Gusto ko lang tapusin ang trabaho ko ng maayos. Alam nating dalawa na hindi ka lang isang simpleng katulong na nagtatrabaho dito. Dahan-dahan, tinaas ni Zack ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang mahahabang daliri ay gumapang na sa hibla ng buhok ni Lara. Inilagay nito ang likod sa kanyang tenga bago marahang inaplos ang kanyang panga. May kung ano sa'yo na hindi ko mabitawan? At kapag may nagustuhan ako, hindi ko pinapakawalan. Isang mapang-akit at misteryosong ngiti ang sumilay sa labi ni Zack. Isang ngiti na sapat na para manghina ang sinumang babae. Ngunit si Lara hindi basta-basta babae. Sa likod ng ngiting iyon nakikita niyang panganib. Isang lihim na tila ba hindi niya dapat malaman. May habang ka rin, no? Hinarap siya ni Lara nang may katapangan. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa paninindigan. Kung sa tingin mo matatakot mo ko o mapapaikot sa mga mapang-akit ng ngiti mo, katulad ng ginawa mo sa nakarang katulong na si Elena, nagkakamali ka. Hindi ako laruan na po pwede mo lang angkinin dahil gusto mo. Nang marinig ang pangalang Elena, ay tumayo at lumayo ang 3 hakbang. Huli na para matakot ka, Lara, wika ni Zack. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging yelo. At sa mundong ito, ako ang batas. Nandito ka sa mundo ko. Tumalikod si Zack at tuloy nang iniwan si Lara sa silid ng aklatan. Hawak ang kanyang krus sa leeg na pasandal si Lara sa estante. Huli na ang lahat. Ang bitag ng mga santilyan unti-unti nang nagsasara sa kanya. Ngunit hindi siya papayag maging biktima lang. Hindi sumuko si Brenda. Ang kahihiyang dinanas niya sa kamay ng isang hampas lupang katulong ay naging laso na unti-unting sumisira sa kanyang isipan. Kaya naman, nang mabalitaan niyang umalis si Zack para sa isang magdamagang business meeting sa Batangas, sinamantala niya ang pagkakataon. Nasaan ang basahang yan? Sigaw ni Brenda, habang pababa si Lara mula sa ikalawang palapag. Hawak ang lalagyan ng panlinis. Kung ako ang hinahanap mo, senyorita, naririto ko at pakiusap, pag mo kong sisigawan, hindi ako bingi. Kalmadong sagot ni Lara, ngunit matalas ang kanyang mga mata. You thief? Biglang tili ni Brenda. Tinulo si Lara habang umaarte na parang hysterical. Nawawala ang diamond necklace ko na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Iniwan ko yun sa guest room nung huli akong pumunta rito at ikaw lang naman ang pumasok doon para maglinis. Lumapit si Aling Marta na mutla sa kaba. Senyorita Brenda, baka naman po naiwan ninyo sa sasakyan ninyo. Kilala ko po si Lara, hindi po siya magnanakaw? Shut up, matandang hukluban. Tabig ni Brenda kay Aling Marta. Huwag mo siyang itutulad sa'yo. Galing yun sa squatter sa Bukidnon. Sana yan sa nakaw. Nag-init ang dugo ni Lara nang madamay ang kanyang pinagmulan. Binaba niya ang kanyang bitbit na balde at tumakbang ng malapit kay Brenda, sapat para maramdaman ng huli ang bagsik ng kanyang presensya. Galing ako sa hirap, Brenda, pero marangal ang pamilya ko. Hindi namin kailangan ng nakaw para lang mabuhay, matigas sa sabi ni Lara. Kaya't bawiin mo ang sinabi mo kung ayaw mong masaktan. Ha! At nananakot ka pa? Sa galit at selos, biglang sumugod si Brenda at sinabunutan si Lara, ngunit nagkamali siya ng kinalaban. Si Lara ay sanay sa pisikal na trabaho sa bukid. Agad hinawakan ni Lara ang magkabirang pulso ni Brenda, pinuligtad ang posisyon nito ng may puwersa at sinandalan si Brenda ng marahas na pader. Hawak ni Lara ang buhok ni Brenda sa likod, sapat para mapatingala ito sa sakit. Bitawan mo ko, papatayin kita, tini ni Brenda, nangingisay sa galit. Subukan mo, giit ni Lara. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa namumulang mukha ni Brenda. Malandi ka na nga, sinungaling ka pa. Kung may mawawala sa'yo, magtawag tayo ng pulis para kapkapan tayong dalawa. Pero siguraduhin mo lang na hindi mo yan tinanim dahil kapag napatunayan kong nagsisinungaling ka, ipapakain ko sa'yo bawat alikabok na nilinis ko sa mansong ito. Anong kaguluhan to? Isang baritonong boses ang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Sabay na napalingon ng dalawa. Nakatayo roon si Zack, madilim ang mukha, gulong buhok at halatang maagang bumalik mula sa kanyang biyahe. Ang kanyang mga mata ay agad bumaba sa posisyon ni Lara at Brenda. Zack! Zack, babe, help me!
Umiyak ng peke si Brenda nang makawala sa hawak ni Lara. Tumakbo siya at yumakap sa braso ni Zack. Tingnan mo ang katulong mo. Ninakaw na nga ang 2 milyong kwintas ko. Sinaktan at tinangkapan niya akong patayin. Palayasin mo na siya. Ipakulong mo. Tumingin si Zack kay Lara. Malamig at walang emosyon ang kanyang mga mata. Totoo ba to, Lara? Diretsong tumingin si Lara sa mga mata ni Zack, walang bakas ng takot. Hindi ako magnanakaw, Zack. At kung sasaktan ko man siya, yun ay dahil pinagtatanggol ko lang ang sarili ko at ang dangal ng pamilya ko. Isang nakakabing katahimikan ang namayani. Pagkatapos dahan-dahang inalis ni Zack ang kamay ni Brenda na nakakapit sa kanyang baso. May kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang Amerikana, isang maliit na transparent plastic bag. Sa loob nito ay isang kumikinang na diamond necklace. Nanlaki ang mga mata ni Brenda, tuluyang nawala ng kulay ang kanyang mukha. Ipinasuri ko ang dashcam at ang CCTV sa labas ng mansyon bago ko pumasok, Brenda. Malamig na wika ni Zack. At nakita ng mga tauhan ko na binigay mo to sa driver mo para itago sa compartment ng kotse mo bago ka pumasok sa loob. Sinadya mo tong itanim para mapagbintangan si Lara. Zack, no. Let me explain. I just wanted to... Nauutal ng depensa ni Brenda. Lumayas ka. Putol ni Zack. Ang boses ay may dalang banta na kayang magpabagsak sa isang imperyo. Mula sa araw na to, banned ka na sa lahat ng ari-arian ng mga Santillan. At kung makikita mo pa ang anino mo malapit kay Lara, sisiguraduhin ko, babagsak ang kumpanya ng pamilya mo sa loob ng 24 na oras. Subukan mo ko, Brenda. Nanghina ang mga tuhod ni Brenda. Batid niyang totoong may kapangyarihan si Zack na gawin yon. Wala siyang nagawa kundi kunin ang kanyang bag at tumakbo, lumabas habang umiiyak sa totoong takot at kahihiyan. Naiwan sina Zack at Sarah sa Lara. Tumingin si Zack kay Lara. Ang malamig nitong mukha bahagyang lumambot. Ayoko sa lahat ay may mga umaapi sa pag-aari ko. Hindi mo ako pag-aari, senyorita. Pabalang pa ring sagot ni Lara bagaman malaki ang pasasalamat niya sa lalaki. Hindi pa, pero malapit. Nakangiting banta ni Zack bago to tumalikod patungo sa kanyang silid. Matapos ang marahas na pagpapakita ng selos ni Brenda, mas lalo naging mabigat ang atmosfera sa loob ng mansyon. Batid ni Larang may malalim na dahilan kung bakit gano'n na lamang kalupit ang depensang inilatag ni Zack para sa kanya at kung bakit tila may multong naglalakad sa mga pasilyo sa tuwing gabi. Isang hapon, hanggang matapos ang kanyang mga gawain, nakita ni Lara si Zack na nakatayo sa tapat ng silid sa dulo ng pasilyo. Ang silid na may disenyong agila na mahigpit nitong pinagbabawal na buksan nung una nilang pagkikita. Sumunod ka sa akin, Lara. Malamig, ngunit may tonong pakiusap na wika ni Zack. Di nag-atubili si Lara. Sumunod siya pumasok sa silid. Inaasahan niyang makakakita ng isang madilim na selda, mga sikretong dokumento o kaya mga bakas ng krimen na magpapatunay na may masamang nangyari kay Elena. Ngunit laking gulat niya sa kanyang nasilayan. Isa itong malawak na art studio. Ang sikat ng hapon ay tumatagos sa malalaking bintana, nagbibigay liwanag sa mga nakahilerang canvas. May mga painting ng iba't ibang landscape, ngunit sa pinakagitna, may isang dambuhalang canvas na natatakpan ng makapal na puting tela. Lumapit si Zack, marahas na hinila ang tela. Nanlaki ang mga mata ni Lara at napahawak sa kanyang bibig. Ito ay isang painting ng isang magandang babae, si Elena. Ngunit ang painting may malalaking pulang guhit ng krus sa mukha nito. Tila sinira at sinugat ang gamit ng kutsilyo dahil sa matinding galit at puot. Si Elena. Anong nangyari sa kanya, Zack? Tanong ni Lara. Sa unang pagkakataon na walang talas ng kanyang boses at napalitan ng tunay na pait at matinding sugat. Si Elena hindi lang basta katulong, Lara. Siya ang babaeng pinagkakatiwalaan ko. Pag-amin ni Zack, ang boses ay puno ng pait at matinding sugat. Humigpit ang hawak niya sa gilid ng mesa. Akala ko totoo siya sa akin. Ngunit espiya siya ng mga mortal na kaaway ng pamilya ko sa negosyo. Ginamit niya ang ganda at kainaan ko upang pasukin ang mansong ito. Tumingin si Zack kay Lara. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa alaala ng nakaraan.
Ninakaw niya ang mga importanteng dokumento ng kumpanya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. At sa huling gabi niya rito, sinubukan niya akong lasunin sa pamamagitan ng paghalo ng lason sa aking whiskey. Mabuti na lang nalaman ng mga tauhan ko ang balak niya bago ko pa mainom. Kaya ba siya biglang nawala? Bulong ni Lara. Ipahuhuli ko siya sa mga otoridad. Kasalukuyan siyang nabubulok sa kulungan ngayon. Seryosong saad ni Zack. Ang katahimikan sa bahay na ito. Ang mga pasilyong sinasabi mong may lihim, ito ay dahil lamang sa isang paranoia. Natatakot akong muling magtiwala, kaya naging malamig ako, naging mapanganib sa paningin ng iba dahil pinoprotektahan ko lamang ang puso ko. Humakbang si Zack papalapit kay Lara hanggang sa maramdamang muli ni Lara ang init ng hininga nito. Ang kanyang malamig na ekspresyon na palitan ng isang emosyong matagal na nitong itinatago. Pero nang dumating ka mula sa bukid noon, binago mong lahat, Lara. Ang tapang mo, ang katapatan mo at ang katotohanan sa mga mata mo na di kayang bilhin ng pera, doon ako natalo. Natatakot akong bitawan ka dahil sa mundong puno ng kasinungalingan, ikaw lang ang natatanging totoo. Napatitig si Lara sa lalaki. Sa likod na nakakatakot at mapang-akit na mukha ng bilyonaryong si Zacarias Santillan, may isa palang sugatan na lalaki na naghahanap lang ng totoong makakapitan at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Lara na unti-unti nang bumubukas ang sarili niyang puso para sa kanya. Ang mga salita ni Zack umalingaw-ngaw sa loob ng art studio, tila ba dahan-dahan binabasag ang makapal na yelo na matagal nang nakabalot sa mansyon. Napatitig si Lara sa nasirang painting ni Elena at pagkatapos muling tumingin sa mga mata ni Zack. Mga matang laging malamig ngunit ngayon may bakas ng pagsusumamo at takot na maiwan. Si Lara, lumaking palaban sa bukid ngunit marunong din siyang makaramdam ng totoong sugat. At ang sugat na nakikita niya kay Zack sa oras na to'y walang pinagkaiba sa isang taong malapit ng malunod. Hindi ako si Elena, Zack. Malambot ngunit may pinal na pinatatag na saad ni Lara. Humakbang siya papalapit. Sa kauna-unahang pagkakataon mula na magkakilala sila, hindi siya napaatras. Siya ang kusang nag-angat ng kanyang kamay at dahan-dahan hinawakan ng magaspang at mainit na palad ng bilyonaryo. Maaaring mahirap lamang ako, isang simpleng probinsyana na walang yaman o marangyang pangalan, pero ang pamilya ko tinuruan ako ng karapatan hindi binibenta. Diretsong nakatitig si Lara sa kanya. Hinding-hindi ko magagawa ang magtaksil sa taong nagbigay sa akin ng pagkakataon at sa taong nagsisimula ng maging mahalaga sa akin. Nang marinig ang huling linya ni Lara, tila may kung anong pisi na napatid sa loob ni Zack. Ang kanyang panga ay nagtagis hindi sa galit, kundi sa matinding emosyon na hindi niya na kayang pigilan. Sa isang mabilis ngunit maingat na galaw, hinila ni Zack si Lara papasok sa kanyang mga matitikas na bisig. Kinulong niya ang dalaga sa isang yakap na tila ba natatakot siyang maglaho ito kapag binitawan niya. Bago pa man makapagsalita si Lara, dinikit na ni Zack ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Ito ang kanilang unang halik. Ito ay isang halik na nagsimula sa pananabik at pagnanasa, ngunit dahan-dahang naging malalim, puno ng paggalang at may dalang pangako. Ramdam ni Lara ang mabilis sa tibok ng puso ni Zack na sumasabay sa sarili niyang pintig. Ang kaba at kilabot na naramdaman niya nung unang gabi niya sa mansyon ay tuluyan ng natunaw, napalitan ng isang nag-aalab na init ng pag-ibig. Nang dahan-dahang ihiwalay ni Zack ang kanyang mga labi, tinikit niya ang kanyang noo sa noo ni Lara habang habol ang kanilang hininga. Ang kanyang mga kamay na natiling nakahawak sa panga ng dalaga. Mula ngayon, Lara, wala nang urong ito. Bulong ni Zack, ang boses ay seryoso at may tapang. Sinabi ko na sa iyo kapag may nasugatan ako sa mundong to, hindi ko na pinakakawalan at ikaw, hindi ko nahahayaang mawala ka sa akin. Ngumiti ng bahagya si Lara. Ang kanyang palabang espiritu muling sumilay. Siguraduhin mo lang na kaya mong isang probinsyanang tulad ko, senyorito. Dahil kapag ako ang nagmahal, hindi rin ako basta-basta bumibitaw. Nagkatitigan ang dalawa, batid na marami pang pagsubok ang darating. Sa labas ng mansyon ang gabi unti-unti nang lumalalim at sa isang madilim na sulok ng lungsod may isang Brenda na nag-iisip na ng mas malupit na paraan para sirain sila. Ngunit sa loob ng studio hawak ang kamay ng isa't isa, handa na silang dalawang harapin ang anumang bagyo. Hindi biro ang paninindigan ni Zacarias Santillan upang patunayan kay Lara na hindi ito isang laro na pansamantalang pagnanasa o gumawa ng isang desisyon. Tuluyang nagpabago sa tingin ni Lara sa kanya.
Mag-empake ka, Lara. Pupunta tayo sa Bukidnon. Seryosong utos ni Zack isang umaga habang nag-aalmusal sila sa malawak na dining area ng mansyon. Nabitawan ni Lara ang hawak niyang basahan. Ano? Bakit, Zack? May problema ba sa mga magulang ko? May nangyari ba sa kanila? Sunod-sunod at kabadong tanong niya. Tumayo si Zack mula sa kanyang upuan, lumapit kay Lara at marahang hinawakan magkabilang balikat nito. Ang kanyang mga matay walang bakas ng pagiging malamig, sa halip puno ito ng determinasyon. Walang problema sa kanila, Lara, ngunit gusto kong maging akin ka ng tuluyan. Kailangan kong kunin ang bendisyon ng mga magulang mo. Di ako bastos na lalaki na basta na lang aagaw sa anak nila nang walang paalam. Gusto ko makilala nila ang lalaking seryosong nagmamahal sa'yo. Malambot, ngunit matatag na paliwanag ni Zack. Hindi makapaniwala si Lara. Isang bilyonaryo? Ang makapangyarihang si Zacarias Santillan handang iwan ang kanyang marangyang buhay sa Maynila para lang magbiyahe tungo sa isang malayong lalawigan sa Mindanao para sa kanya. Ang biyahe patungong Bukidnon ay naging isang malaking pagsusulit para sa dalawa. Ngunit doon mas lalong nakita ni Lara ang ibang anggulo ng pagkatao ni Zack. Ang lalaking kilalang suplado, dekotse at laging nakabarong o suit sa Forbes Park ay matyagang sumakay sa pampublikong eroplano. Sumakay sa lumang bus na walang aircon at hindi malang nagreklamo kahit basang-basa na ng pawis at napupuno ng alikabok ang mamahaling buhok. Nang marating nila ang maliit na kubo ng pamilya ni Lara sa gitna ng malawak na taniman ng pinya, natulala ang kanyang mga magulang. Lalo na nang makita ang isang napakagwapo at mukhang mayaman na lalaking kasama ng kanilang anak. Lara, anak, sino siya? Takot at naguguluhang tanong ng kanyang inang si Nanay Elena, nakapangalan ng nakaraan ni Zack ngunit magkaiba ang budhi. Bago pa man makasagot si Lara, humakbang na si Zack pa utos, ngunit may buong pagpapakumbaba. Ginawa niya isang bagay na hindi akalain ni Lara na alam o gagawin ng isang bilyonaryo. Kusang yumuko si Zack, kinuha ang kamay ng ama at ina ni Lara upang magmano. Magandang hapon po, tatay, nanay. Paggalang ni Zack, diretsong tingin sa nagulat na matatanda. Ako po si Zacarias Santillan, ang nagmamay-ari ng mansyon kung saan nagtatrabaho si Lara, at nandito po ako ngayon para formal na hilingin ang inyong pahintulot na ligawan at mahalin ang tapat ng iyong anak. Katahimikan ng bumalot sa buong paligid. Tanging ihip ng hangin sa bukid ang naririnig habang nagpapalitan ng tingin ang mga magulang ni Lara. Batid na ang mundong dala ng lalaking to ay maaari na magdala ng alinman sa kaligtasan o kapahamakan para sa kanilang palabang anak. Bagaman humanga ang ina ni Lara sa ipinakitang paggalang ni Zack, di naging madali ang pagtanggap ng kanyang ama na si Mang Tomas. Si Mang Tomas ay isang simpleng magsasaka, ngunit may mataas na prinsipyo o matalas na pakiramdam. Alam niya kung gaano kalupit ang mundo ng mga mayayaman. Ipagpaumanhin mo, Senyorito Zack, seryosong wika ni Mang Tomas habang nakaupo sila sa balkonahe ng kubo ng gabing yon. Umiinom ng barakong kape. Ang anak ko ay isang simpleng probinsyana. Ang mga katulad ninyong galing sa marangyang pamilya, sanay kayo na kapag may nagustuhan kayo, kukunin nyo gamit ang pera at kapag nagsawa na kayo, itatapon ninyong parang basura. Hindi ko hayaang madungisan at masakta ng anak ko. Naintindihan ko po ang takot ninyo, Mang Tomas, tugon ni Zack. Walang bakas ng yabang o galit sa kanyang boses. Bagaman hindi siya sanay na kinakwestiyon ng kahit sino. Ngunit handa po akong patunayan na seryoso ko. Sabihin ninyo kung anong kailangan, kung anong gagawin upang makuha ang tiwala ninyo. Tumingin si Mang Tomas sa malawak na bukirin na natatakpan ng dilim. Kung gayon bukas ng umaga, sasama ka sa akin sa bukid. Doon natin makikita kung hanggang saan ang tapang at paninindigan mo. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, gising na ang buong kabahayan. Si Zack, na sanay sa de-aircon na opisina at malalambot na kama, ay babangon ng walang reklamo. Nagsuot siya ng simpleng lumang kamiseta at pantalon na pinahiram ng kapatid ni Lara at isang sombrerong buri. Kasama si Mang Tomas at si Lara na nakabantay. Tinungo nila ang taniman ng pinya at ng palay. Napakainit ng panahon at ang hangin ay tuyo. Dito sa bukid, Zack, bawat butil ng palay at bawat pinya ay pinagpapawisan. Hamon ni Mang Tomas habang inaabutan si Zack ng karit at patalim. Gusto kong tulungan mo ko na magbungkal ng lupa at mag-ani ng mga pananim ngayon. Walang korap, tinanggap ni Zack ang mga kagamitan. Sa ilalim na nakapanghihinang sikat ng araw, nagsimula siyang magtrabaho.
Sa unang 2 oras, halatang nahihirapan ng bilyonaryo. Ilang beses siyang natisod sa matigas na lupa at ang kanyang makikinis na kamay na sanay lang humawak ng mamahaling panulat at manibela ay nagsimulang magkapaltos-paltos at magdugo dahil sa matatalas na dahon ng pinya. Nag-alala si Lara. Humakbang siya papalapit, tinangkang agawin ng karit. Zack, tama na yan. Hindi ka tasanay. Baka mapano ka pa. Ngunit tinawakan ni Zack ang kamay ni Lara at umiling. Basang-basa na siya ng pawis, gulo-gulo ang buhok at puno ng putik ang mukha. Ngunit ang kanyang mga matay nag-aapoy sa determinasyon. Kaya ko to, Lara. Kung ito lang ang paraan para mapatunayan ko sa pamilya mo na karapat-dapat ako sa'yo, gagawin ko. Para sa'yo, kakayanin ko ang kahit ano. Hingal na pakiusap ni Zack. Nakita lahat yon ni Mang Tomas mula sa malayo. Ang bilyonaryong akala niya'y mapagmataas at walang alam sa hirap ay buong pusong nagbabanat ng buto nang walang isang salitang reklamo. Tinitiis ang hapdi ng mga sugat sa kamay para lang sa kanyang anak. Nang lumubog ang araw at bumalik sila sa kubo, dinalhan ni Lara na maligamgam na tubig si Zack para linisin ang mga sugat nito. Tahimik na lumapit si Mang Tomas at tinapik ng malakas ang balikat ng bilyonaryo. May paninindigan ka. Yan ang gusto ko sa isang lalaki. Deklara ni Mang Tomas na may kasamang malawak ng ngiti. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang kaligayahan ng anak ko, Zack. Huwag mo siyang papaiyakin dahil kahit mahirap lang kami, babaybayin ko ang Maynila kapag sinaktan mo ang aking palaban na si Lara. Hindi po, tatay. Nakangiting sagot ni Zack habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Lara sa ilalim ng hapagkainan. Habang bumubuo ng masasayang alaala, sina Lara at Zack sa katahimikan ng Bukidnon, isang madilim na plano naman ang tuluyang nabuo sa Maynila. Di natulog ang galit sa puso ni Brenda Lopez. Ang pagkaba niya sa Forbes Park at ang pagbabanta ni Zack sa negosyo ng kanyang pamilya ay hindi niya tinanggap bilang pagkatalo. Ito ay naging mitsa na isang mapanganib na paghihiganti. Ginamit ni Brenda ang natitira niyang pera at koneksyon upang palihim na subaybayan ang mga tauhan ni Zack. Nang malaman niyang lumipad ang 2 patungong Mindanao, hindi siya nag-atubili. Kumuha siya ng 3 armadong lalaki na kilalang mga bayarang mamamatay tao sa lungsod at agad sumunod sa probinsya. Tingnan natin kung saan ka pupulutin ngayon. Hampas lupang katulong. Bulong ni Brenda habang nakatitig sa bintana ng sasakyan patungo sa liblib na bahagi ng bukirin. Isang gabi, matapos ang masayang salo-salo sa kubo, nagpasya si Lara at Zack na maglakad-lakad sa gilid ng sapa, di kalayuan sa taniman ng pinya. Ang buwan ay maliwanag. Nagbibigay ng payapang liwanag sa paligid, ngunit ang kapayapaang yo'y biglang naputol nang makarinig sila ng mga kaluskos ng tuyong dahon. Mabilis sinila ni Zack si Lara sa kanyang likuran, otomatikong pumasok sa defensive stance. Mula sa dilim ng puno, lumabas ang 3 lalaki na may hawak na matatalas na patalim na nakasukbit sa baril sa bewang. Kasunod nila si Brenda na suot ng isang marangyang pulang damit na di bagay sa putikan at masukal na daan. May hawak tong maliit na revolver. Surprise! Surprise! Humalakhak na mapakla si Brenda. Ang mga matay nanlilisik sa inggit na makitang magkahawak kamay ang 2. Akala ba niyo makakatakas kayo sa akin sa probinsyang ito, Zack? Tingnan mo ang sarili mo. Nagpapakababa ka, nagpapakaputik para lang sa basahang to? Brenda, ibaba mo ang baril na yan. Utos ni Zack. Ang kanyang boses ay bumalik sa nakakapanghilakbot na lamig na ginagamit niya sa boardroom at sa mga kaaway. Huwag mong ituloy ang iniisip mo kung gusto mo pang makitang buhay ang pamilya mo. Wala na akong pakialam, Zack. Sira na ang reputasyon ko dahil sa babaeng yan. Tiri ni Brenda. Tinutok ang baril ng direkta sa dibdib ni Lara. Hindi nagpatinag si Lara. Sa halip na magtago sa likod ni Zack, matapang siyang humakbang pautos, paitaas upang harapin ang kalaban. Ang dugong palaban ng mga magsasaka sa Bukidnon nag-aapoy sa kanyang mga ugat. Brenda, hanggang kailan ka ba magiging kaawa-awa? Seryoso at matigas ang boses ni Lara. Pilit mong sinusuksok ang sarili mo sa lalaking hindi ka naman mahal dahil lang sa yaman niya. Kahit patayin mo ko rito, hindi ka magiging sapat para kay Zack dahil bulok ang budhi mo. Manahimik ka, papatayin kita, sigaw ni Brenda. Nanginginig ang kamay sa labis na galit. Akma na nitong kakalabitin ng baril, ngunit si Lara ay mabilis. Bago pa man maibaba ni Brenda ang kanyang daliri sa gatilyo, mabilis na yumuko si Lara. Pumulot ng isang malaki at matigas na bato sa gilid ng sapa at buong lakas na binato ito ng tumpak sa kamay ni Brenda.
Napasigaw sa matinding sakit si Brenda nang tamaan ng kanyang pulso at ang baril ay tumalsik sa damuhan. Ngayon! Sigaw ni Lara kay Zack. Kasabay ng hudyat, sumugod si Zack sa tatlong lalaki. Bagaman armado ang mga ito, si Zack ay hindi lang basta bilyonaryo. Bata pa lang, sinanay na siya sa iba't ibang uri ng martial arts para sa sarili nitong kaligtasan. Sa loob ng ilang minuto, si Zack ay hindi lang basta ginagamit ang malakas sa sipa at breakdown ng mga baso. Mabilis niyang pinatumba at pinilipit ang braso ng tatlong bayarang lalaki hanggang sa dumaing ang mga to sa lupa. Habang nangyayari yon, sinubukan ni Brenda na gumapang sa damuhan upang maabot ang nalaglag na baril. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri dito, isang mabigat na sapatos ang tumapak sa kanyang kamay. Napaangat ang tingin ni Brenda. Nakatayo sa tapat niya si Lara, madilim ang mukha, nag-aapoy ang mga mata. Sinabi ko na sa'yo sa mansyon pa lang, Brenda, wag mo kong susubukan. Malamig na wika ni Lara. Binuhat ni Lara si Brenda mula sa damit nito, pilit na itinatayo bago nagpakawala ng isang malakas at matunog na sampal sa kanang pisngi ng kontrabida. Yan ay para sa lahat ng pang-aalipusta mo sa pamilya ko at sa mga mahihirap, saad ni Lara. Hindi pa siya natatapos. Binaligtad niya ang pwesto ni Brenda at muling nagpakawala ng mas malakas sa sampal sa kaliwang pisngi nito. Pak! At yan ay para sa pagtatangka mo sa buhay namin ni Zack. Napasandal si Brenda sa putikan. Gulo-gulo ang buhok, dugo ang labi at tuluyan ang nawala ng lakas at tapang. Umiyak siya ng totoong takot habang nakahandusay. Sa layo, maririnig ang mga haginit ng sirena ng pulis. Bago pa man makalakad si Zack patungo sa sapa, tinawagan na pala ng kanyang mga secret security personnel ang lokal na kapulisan ng Bukidnon nang mapansin ang pagdating ng sasakyan ni Brenda. Lumapit si Zack kay Lara. Hinawakan ang mukha nito at tinitigan kung may galos. Ayos ka lang ba, aking palaban? Ngumiti si Lara, bagamat hinihingal pa. Ayos lang ako, Zack. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako basta-basta nagpapaapi. Niyakap siya na mahigpit ni Zack habang pinaliligiran na ng mga otoridad ang mga natalong salarin. Tuluyan nang natapos ang huling sayaw ng kasamaan ni Brenda Lopez. Matapos sa madugong gabi sa sapa, tuluyan ang gumuho ang mundo ni Brenda Lopez. Sa bigat ng mga ebidensya mula sa tangkang pagpatay, pag-upa ng mga armadong kriminal, hanggang sa trespassing at sa tindi ng impluwensya ng pamilya Santillan, walang nagawa ang kapangyarihan ng kanyang ama sa politika upang iligtas siya. Nabubulok na siya ngayon sa isang selda, malayo sa marangyang buhay na dati niyang pinagmamalaki. Bumalik ang kapayapaan sa buhay ni Lara at Zack. Ang biyahe sa Bukidnon ay nag-iwan ng malalalim na marka sa puso ng bilyonaryo. Nang bumalik sila sa Maynila, di na bilang katulong ang papel ni Lara sa mansyon. Siya na ang reyna at nag-iisang nagpapatakbo ng puso ng pinakamakapangyarihang Santillan. Ang mansyon sa Forbes Park na dating nababalot na nakabibinging katahimikan, madidilim na pasilyo at mga nakatagong lihim ay nagbago. Pinabukas ni Zack lahat ng mga bintana upang makapasok ang sikat ng araw. Ang art studio sa dulo ng pasilyo hindi napugad ng galit. Ang nasirang painting ni Elena tuluyan ng tinapon at napalitan ng mga bagong canvas. Mga painting ng malalawak na taniman sa Bukidnon at mga larawan ng nakangiting mukha ni Lara. Isang gabi nagdao sa isang malaking salo-salo sa mansyon, ngunit hindi ito ang tipikal na party ng mga elitista na puno ng kaplastikan. Ang mga espesyal na panauhin ay ang pamilya ni Lara na inilipad ni Zack mula sa probinsya gamit ang kanyang pribadong eroplano. Hindi lang formal na pagbisita ang ginawa ni Zack, binigyan niya ang mga magulang ni Lara ng sarili nilang malawak na lupain sa Bukidnon at malaking puhunan para sa isang marangal na negosyo ng pinya at palay. Di na kailangan pang magbungkal ng lupa ng iba ang ama ni Lara. Di ko akalain ang mansong kinatatakontan ko nung una ay magiging ganito kasaya. Nakangiting wika ni Lara habang nakatayo sa balkonahe, pinagmamasdan ng kanyang mga magulang at kapatid na masayang kumakain at nakikipagtawanan kay Aling Marta at sa iba pang mga kasambahay. Isang pares ng matitikas na braso ang dahan-dahan pumulupot sa kanyang bewang mula sa likod. Sinandal ni Zack ang kanyang baba sa balikat ni Lara, nilalanghap ang bango ng buhok ng dalaga. Salamat sa iyo, Lara, bulong ni Zack, ang boses ay puno ng emosyon.
Salamat sa pagliligtas sa akin mula sa sarili kong kadiliman. Kung hindi mo hinarap ang lampaso mo sa leg ko ng isang araw, baka hanggang ngayon natatakot pa rin ako magtiwala sa tao. Humarap si Lara sa kanya, pinatong ang kanyang mga kamay sa matikas sa dibdib ng lalaki at direktang tinitigan ang mga mata nito na wala ng bakas ng lamig kung hindi, purong pagmamahal. Salamat din, Zach, dahil pinatunayan mo na ang isang katulad ko ay kayang magmahal ng tapat at magpakababa para sa isang katulad ko. Tugon ni Lara bago siya dahan-dahang hinila ni Zach para sa isang matamis at mapayapang halik. Ang bagong bukas ay naririto na at mas maliwanag pa ito sa sikat ng araw. Nakalipas ang isang taon, tuluyan ang sumapit ang pinakahihintay na araw sa buhay ni Lara at Zach. Isang marangyang kasala na may temang hango sa kaligtasan ang inidaos sa isang magandang kapilya sa tuktok ng burol sa Bukidnon. Ang lugar ko sa nagsimula lahat ng pangarap ni Lara. Ang paligid ay napapalamutian ng mga sariwang bulaklak at tanawin ng malalawak na kabundukan na sumasalamin sa katatagan ng kanilang pag-iibigan. Dumalo lahat ng mahahalagang tao sa kanilang buhay. Ang pamilya ni Lara suot ang marangyang kasuotan, ngunit may bitbit pa ring simpleng ngiti. Si Aling Martha na di mapigilan ng pag-iyak sa labis na katuwaan at ang matatapat na tauhan ng mga Santillan na naging saksi sa pagbabago ng kanilang senyorito. Suot ang isang napakagandang puting trahe de boda na gawa sa mamahaling tela, ngunit may simpleng disenyo dahan-dahan. Naglakad si Lara sa altar. Sa bawat takbang niya nakatitig sa kanya si Zacarias Santillan, ang lalaking kilalang matigas, malamig at mapanganib sa Maynila ay halatang may luha sa mga mata habang pinagmamasdan ang paglapit ng kanyang nag-iisang reyna. Na magkahawak na ang kanilang kamay sa harap ng altar, humarap sila sa isa't isa para sa kanilang mga sumpaan. Nang tanggapin ko ang trabaho sa mansyon mo, Zach, akala ko magiging katulong ako habang buhay para maisalba ang pamilya ko. Panimula ni Lara habang nanginginig ang boses sa emosyon, ngunit matatag ang mga mata. Natakot ako sa katahimikan ng bahay mo, sa lihim ng pasilyo at lalo na sa'yo. Pero pinatunayan mo sa akin na sa likod na nakakatakot mong mukha, may isang lalaking marunong magmahal ng tapat, magtanggol at magpakababa. Binigyan mo ako na higit pa sa pangarap ko. Binigyan mo ako ng tahanan sa iyong puso at ipinapangako ko bilang iyong palabang asawa hindi kita iiwan sa anumang laban ng buhay. Ngumiti si Zach at isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi habang hinihawakan ang mukha ni Lara. Lara, pumasok ka sa buhay ko noong mundo ko puno ng dilim, paranoia at kasinungalingan. Hinarap mo ako na may katapangan at ipinalala mo sa akin kung paano maging taong muli. Wika ni Zach. Ang bariton ng boses ay puno ng pagsamba. Gaya ng sinabi ko sa iyo noong una. Sa mundo ng mga Santillan, kapag may nagugustuhan ako, hindi ko na pinakakawalan at ngayon, sa harap ng Diyos at ng iyong pamilya, opisyal na kitang pag-aari. At ikaw ay akin habang buhay. Walang bagyo, walang Brenda at walang bukas sa makapaghihiwalay sa atin. Yun ay kung kaya mo kong patumbahin, pabulong ni Lara, na may kasamang kindat na nagpatawa ng bahaga kay Zach sa gitna ng seremonya. Ipapahayag ko na kayo ay mag-asawa na. Maaari mo nang halikan ang iyong may bahay, saad ng pari. Inalis ni Zach ang bero ni Lara at hinila to sa isang marubdob, matamis at walang hanggang halik. Ang tunog ng mga kampanay umalingaw-ngaw sa buong kabundukan ng Bukidnon, sumasabay sa palakpakan ng mga tao. Ang simpleng probinsyana mula sa bukid at ang mapanganib na bilyonaryo mula sa mansyon ay opisyal ng nag-isang puso. At sa mundong binuo nila na magkasama ang pag-ibig ay hindi na isang lihim na kinatatakutan, kundi isang katotohanang paninindigan nila hanggang sa huling pintig ng kanilang buhay. 2 taon matapos ang marangyang kasalan sa Bukidnon, mas lalo pang nagbago ang atmosfera sa mansyon ng mga Santillan sa Forbes Park. Kung dati nababalo to na nakabibiging katahimikan, ngayon napapaligiran na ito ng init, liwanag at higit sa lahat, ang ingay at tawa ng isang sanggol. Isang malusog na batang lalaki ang isinilang ni Lara na pinangalanan nilang si Zacarias Jr. o mas kilala sa pangalayaw na ZJ. Taglay ng bata ang kulay tsokolate at matatalas na mata ng kanyang ama. Ngunit nakuha nito ang maamong ngunit palaban ng ngiti ng kanyang ina. Ang bagong mukha ng bilyonaryo.
Zack, nasan ang anak mo? Sigaw ni Lara mula sa ikalawang palapag habang pababa ng hagdan. Suot niya isang simpleng t-shirt at shorts. Kahit reyna na siya ng mansyon, hindi pa rin nawawala kay Lara ang pagiging simple at galaw-galaw sa loob ng bahay. Pagdating niya sa sala, napatigil siya, napahawak sa kanyang bewang. Isang kakaibang eksena ang kanyang nasilayan na kung ipapakita sa mga business magazine sa Maynila, tiyak magiging headline. Si Zacarias Santillan, ang kinatatakutang bilyonaryo, ang lalaking walang sinasanto sa boardroom, at ang boss na kaya magpabagsak sa kumpanya sa isang maliit na kumpas lamang ay kasalukuyan ng nakadapa sa mamahaling carpet. May nakataling kulay rosas na ribbon sa kanyang gulugulong buhok at may hawak siyang maliit na plastic na feeding bottle habang gumagawa ng kakaibang tunog ng eroplano. Vroom! Vroom! Nandito na ang airplane! Ng pagkain mo, ZJ, seryosong wika ni Zack. Ang baritonong boses pilit na ginagawang pambata habang sinusubuan ng Cerelac ang humahalakak na sanggol. Napakagatlabi si Lara para pigilan ang kanyang tawa. Lumapit siya at naupo sa tabi ni Zack. Sabay kuha sa ribbon na nasa buhok ng asawa. Kung makikita ka ng mga kaaway mo sa negosyo, senyorito, baka mawalan sila ng takot sa'yo. Biro ni Lara habang pinapahid ang kaunting Cerelac sa pisngi ni Zack. Lumingon si Zack kay Lara at ang kanyang mga mata agad na napuno ng init at pagmamahal. Hinila niya si Lara para sa isang mabilis na halik sa labi bago binuhat ang kanilang anak. Wala akong pakialam sa kanila, nakangiting sagot ni Zack. Sa labas ng mansyong ito, ako pa rin ang mapanganib na si Zacarias Santillan. Pero sa loob ng bahay na to, ako lang ang asawa ng isang palabang probinsyana at tatay ng maliit na agilang ito. Isang sorpresa mula sa Bukidnon. Habang nagtatawanan ang mag-asawa, biglang pumasok si Aling Marta na may malawak ng ngiti sa kanyang mukha. Senyora Lara, Senyorito Zack, may mga panauhin po kayo sa labas? Napakunot noo si Lara. Sino po, Aling Marta? Wala naman kaming inaasang appointment ngayon. Bago pa man makasagot ang mayordoma, bumukas ang pinto ng sala at pumasok ang dalawang pamilyar na mukha na nagpabilis sa tibok ng puso ni Lara sa labis na katuwaan. Lara, anak! Si Mang Tomas at Nanay Elena, kasama ang mga kapatid ni Lara, ay nakatayo sa may pintuan. May bitbit na mga dambukala at sariwang pinya, mga katutubong produkto mula sa Bukidnon. Tay! Nay! Patakbong lumapit si Lara at tiyakap ng mahigpit ang kanyang mga magulang. Halos maiyak siya sa tuwa dahil ilang buwan din silang hindi nagkita dahil sa abalang schedule sa Maynila at sa bukid. Mabilis din tumayo si Zack, kinalong si ZJ sa kanyang kaliwang braso at lumapit upang magmano sa kanyang mga biyanan. Magandang hapon po, tatay, nanay. Bakit hindi niyo sinabing darating kayo ngayon? Sana na ipag-drive ko kayo mula sa airport. Nako, itong si Zack, napaka-maasikaso pa rin. Natutuwang wika ni Nanay Elena habang hinahaplos ang pisngi ng manugang. Gusto lang namin kayong isorpresa at syempre ang apo ko, gusto ko nang mayakap si ZJ. Kinuha ni Nanay Elena ang sanggol habang si Mang Tomas naman lumapit kay Zack at tinapikto sa balikat. Kamusta ang aking manugang? Mukhang mas lumalaki ng mga braso mo ah. Mukhang epektibo pa rin ang pagbubungkal natin ng lupa sa bukid noon. Natawa si Zack. Palaging epektibo, tatay. Ang mga sugat sa kamay ko noon ang nagpapaalala sa akin kung gaano kahalaga ang kayaman ng hawak ko ngayon. Ang panunumpa sa ilalim ng guwan. Kinagabihan, nagdaos sila ng isang simpleng salo-salo sa hardin ng mansyon. Nagluto si Lara ng mga paboritong putahe ng kanyang pamilya habang si Zack masayang nakikipag-inuman ng barakong kape kay Mang Tomas sa ilalim ng puno ng akasya. Ang mansyon na dating nababalot ng multo ng nakaraan, tuluyan ng napuno ng buhay at pagkakaisa ng dalawang magkaibang mundo. Nang makatulog ng lahat, naglakad si Lara at Zack patungo sa balkonahe ng kanilang silid, tanaw ang kumikinang ng mga ilaw ng Maynila sa ibaba at ang maliwanag na buwan sa itaas. Isang mainit na yakap ang ginawa ni Zack mula sa likod ni Lara. Sinandal ang mukha niya sa leeg ng asawa habang ninanamnam ang kapayapaan ng gabi. Masaya ka ba, aking palaban? Bulong ni Zack. Humarap si Lara sa kanya. Pinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ng bilyonaryo at ngumiti ng may buong katapatan. Higit pa sa masaya, Zack. Nung unang araw na pumasok ako sa mansyong to bilang katulong, ang tanging baon ko lang ay ang tapang ko para hindi maapi.
Di ko akalain ang lalaking kinatatakutan ng lahat na magiging kanlungan ko at ang magbibigay sa akin ng ganito kagandang pamilya. Hinawakan ni Zack ang mukha ni Lara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. At ipinapangako ko sa iyo, Lara, hanggat may hininga ko, hindi ko hahayaan na mawala ang liwanag na ito sa buhay natin. Ikaw ang nagligtas sa akin sa dilim. At ikaw ang anak natin ang aking magiging walang hanggan? Sa ilalim ng saksi ng gabi, nagtagpo ang kanilang mga labi para sa isang halik na puno ng pasasalamat, pag-ibig at pangakong walang katapusan. Ang mundong binuo ng isang simpleng probinsyana at ng isang mapanganib na bilyonaryo ay opisyal nang naging isang perpektong paraiso. At dito na po nagtatapos ang kapanapanabik at madamdaming kwento ni Lara at Zacarias Santillan, nahatid sa inyo ng ating mahusay na story creator, si Boss Rainiel. Naway nag-iwan sa inyong mga puso ang katapangan at katapatan ng ating palabang probinsyana mula sa Bukidnon. Bago po tayo tuluyang magpaalam sa araw na ito, isang mabilis ngunit mahalagang paalala po mula sa buong pamilya ng Ayesha TV. Napakatindi po ng sikat ng araw at ng init ng panahon ngayon. Kaya naman pakiusap po, mag-ingat po tayong lahat sa tag-init. Uminom po ng maraming tubig, umiwas sa direktang sikat ng araw kung maaari, at alagaan ang ating kalusugan. At syempre, isang naglalagablab na saludo at pagsubaybay para sa ating mga minamahal na OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Alam po namin ang hirap at sakripisyo ninyo para sa inyong mga pamilya sa Pilipinas. Kayo po ang aming inspirasyon sa bawat kwentong aming ginagawa. Mag-iingat po kayong palagi dyan sa inyong mga pinagtatrabahuang bansa. Huwag niyong pababayaan ang inyong mga sarili. Huwag ninyong kalilimutan na i-like ang videong ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-share ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa po namin yan ni Boss Rainiel. Muli, ako po ang inyong narrator, si Miss Sandra. Maraming salamat sa walang suportang pagtangkilik dito sa Ayesha TV. Hanggang sa muli nating pagkikita at subaybayan sa susunod na kwento. Manatili po tayong ligtas at mag-ingat palagi. Pagpalain tayo ng poong may kapal.